Mapagpalang araw mga ka-fam! Thank you so much for dropping by. Today, I will show you a bit of my day as a working mom here in Japan. Pagkatapos nga ng Bible reading namin ni Izumi sa umaga, at ito, kumakain kami ng pananghalian dito sa bahay dahil nagpaalam ako na hapon pa ako papasok ngayon sa office. Pero usually, 9 AM to 5 PM ang working hours ko since full-time worker po ako dito sa office ko. Isasama ko nga pala ngayon sa office ko si Izumi since spring vacation pa nila ngayon. Ayan, tuwan-tuwa siya dahil mangungulit na naman siya sa mga colleagues ko. Let's go. Bye-bye! At habang nagmamaneho nga ako, routine na namin ni Izumi na nakikinig at kumakanta kami ng worship songs. Gustong-gusto ni Izumi na nagpapatugtog ako ng worship songs, especially pag hinahatid ko siya sa kindergarten niya tuwing umaga dahil baon-baon niya daw ito para hindi daw siya malungkot sa school niya. At ayan, nandito na nga pala kami sa office ko. Alam niyo ba mga ka-fam, bunga ito ng prayers ko tong work ko na ito na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Mukhang maliit man ang office namin, pero kumpara naman sa mga previous workplaces ko, masasabi ko na sobrang binuhos na ni Lord ang biyaya sa akin. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na naisasama ko ang anak ko sa office sa tuwing wala akong client meetings and trainees visitations. At ito naman mga colleagues ko, nakikipaglaro pa sila kay Izumi at nirereguluhan palagi ng kung ano-ano. Kaya tuwan-tuwa naman itong si Izumi sa workplace ko. Napakatapat at kaibuti ng ating Panginoon na pinagkatiwalaan ako ng ganitong klaseng trabaho at environment kung saan panatag ako na makakapagtrabaho bilang full-time worker at the same time, hindi ko nakokompromise ang oras ko sa Panginoon at responsibilities ko bilang nanay at asawa. Naniniwala akong lahat ng ito ay galing sa Panginoon dahil naalala ko pa nung pinagdadasal ko nga ang trabaho ko, araw-araw itinataas ko sa panalangin ng lahat ng conditions and preferences ko. Matagal akong pinaghintay dahil sinubok ng Diyos ang pasensya ko at pananampalataya ko sa Kanya kung magtitiwala pa rin ba ako kahit maghintay ako ng higit pa sa inaasahan ko at kung sakali man na hindi na niya ito ibigay sa akin. Ngunit tapat pa rin ang ating Panginoon. God has blessed me with much more than I prayed for, much more than I deserve. Good environment, colleagues, and higit sa lahat, trabaho na talaga magagamit ko yung mga skills and talents na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, which is to apply my skills to interpret in 3 languages when needed, teaching them Nihongo as teacher para sa mga technical intern trainees, to supervising them, care for them, encourage them, and to share the love and goodness of God to them. Hindi lang position na interpreter ang pinagkaloob ng Diyos sa akin, kundi pati na rin ang pag-aasikaso sa visa nila sa mga immigration, OT, polo na ngayon ay MW na, at pagtuturo din ng Japanese language, depende sa levels of Nihongo nila. At marami pa ang pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Sa kabila ng trabaho kong ito na full of responsibilities, nagagamit pa rin ng Diyos ang buhay ko para sa ministry sa church namin, sa ng mga gustong umattend ng church at pagiging interpreter din sa local church namin. Marami pang bagay ang tinuro sa akin ng Diyos upang mag-grow pa ako spiritually in Christ at marami rin ginawa ang Diyos sa buhay ko na sobrang excited akong i-share sa inyo kapag kinaya pa ng oras ko at pag-edit ko ng testimony vlogs. Bago ko tapusin itong vlog ko, nais ko sana iwan sa inyo itong Bible verse na ito. It is found in Mark chapter 10 verses 43 to 44. It says, "Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all." So mga kapatid, magmahalan po tayo and let's serve one another. Paalam mga kapatid!